Ang yaman mo ngayon, tapos undergraduate ka ng high school? May natapos ka man o wala. Ang magdadrive sa'yo, boss, yung kagustuhan mong mabago buhay eh. Bata pa lang ako, wala na akong ginawa kundi paano kumita ng pera, boss. Pag ang tao, walang choice, boss. Walang tatanggihan yan. Walang palalagpagsing pagkakataon yan. Kasi ang pagkakataon sa katulad namin, pag pinakawalan mo, hindi mo alam kung may babalik pa. Magkano ang kinita mo sa franchising? Safe to say, at least less than 100, boss. Should I say na mayaman ka? For all the hard work ko noon, nagkaroon ako ng lumbar problem. Sinisingil ka na? Sinisingil ako, boss, sa likod. Grabe, boss. Tayo, upo, higa, lakad, boss. Puro aray ako. After overcoming his own health challenges, Jeffrey Nickdow became A CEO of a supplement brand, passionately sharing his solution with others through his business. Ang gusto ng doktor ko noon, operahan. Boss, hindi ako pumayag. Natakot ako. Until such time na nakita ko, yung nawala yung pain, nawala ang therapy, nawala ang medication ko. Malaya na ako sa sakit, boss. Ano yung produkto na to? Sino ba si Jeffrey Nickdow? Nagmula ako sa broken family. Yung father ko, hindi ko na nakigisnan actually. Never mong nakilala ang tatay mo? Nakilala ko siya nung namatay na siya. At ang masaklap dito, hindi ako makalapit sa libing. Nasa malayo kami. Bakit? Kasi may pamilya siyang iba. Even yung mother ko kasi may kunting sarili ng pamilya. Then nalaman ko namatay daw yung tatay namin. Gusto nung lola ko makita namin sana. Kaya lang hindi kami makalapit dahil nga may ibang pamilya na nandoon. Kahit sa huling hantungan, hindi mo nasilayan ang tatay mo. Hindi, boss. How is it growing up nang wala kang tatay na kinikilala? Mahirap, boss, kasi hindi normal. Wala ka nang tatay, tapos wala ka pang nanay. So napakagaling ng aking lola. Kasi siya yung tumayo, nanay at tatay ko at the same time. Sa palagay mo, bakit? Pagka lola ang nagpalaki sa'yo, marami ang nagtatagumpay sa buhay. Sa awa ng Diyos, boss, nakatagpo ako ng lola na talagang siya yung nakakaintindi sa sitwasyon namin that time. Tipo ng lola na kakainin niya na lang, isusubo niya pa sa aming magkapatid. Nung bata ba, tumutulong ka ba kay lola o talagang lola mo lang ang tatrabaho? Mula nung magkaisip na ako, wala na ako ibang inisip, kundi paano kumita ng pera at makatulong sa lola ko. Naguhugas ako ng jeep, nagbebenta ako ng dyaryo, nagbakal ako. Sa lahat ng bagay na ginagawa ko, boss, lahat ng best ko binibigay ko. Naranasan mo manlimos? Ayun ang hindi ko naranasan, boss. Hard work lang ang alam kong paraan. Kasi buong buhay ko, wala akong naramdaman kundi kaawaan ako eh. Kawawa naman yan. Walang nanay, walang tatay. Lola lang. Talagang lumalaki ko. Puro ganun, boss. Nakakasawa. Ayokong dumating yung time na magkakapamilya ako. Ganun yung mangyayari sa kanila. Talagang sinikap ko. Bata pa lang ako. Wala na akong ginawa kundi paano kumita ng pera, boss. Napilitan kang sumide hustle. Tingin ako ng kapitbahay namin mayaman. Paglilinisin ako ng buong bahay niya. Doon ako nakakatikim ng masasarap na pagkain, boss, sa bahay ng kapitbahay namin. Dumating din sa point na naaawa ka na rin sa sarili mo. Yun naman ang hindi dumating, boss. Talagang nung magkaisip ako, alam ko aawan ako sa hirap eh. Kaya lang sa sitwasyon ko na yun, talagang hindi ko alam paano. Napakahirap nga namang isipin. Unang-una, wala kang mga magulang. Lola mo lang mag-isa ang tumataguyod sa inyo. Parang imposible talaga umasenso at umangat ka sa buhay. Yun naman talaga yung paniniwala ng marami. Kaya yun yung pinipilit nating pag-usapan lagi sa RDR Talks na kung paano ka nga ba uusad. Marami ring mga kabataang nanonood ng video na to. Kung sila ngayon ay walang mga magulang, lalo't-lalo na mga OFW, malayo sa piling nila, ano ang dapat na mindset ng isang bata? Ang pinaka-mindset niya, yung maging thankful ka talaga. Kasi ang swerte mo eh. Bakit? Hindi mo kailangang magtrabaho at the early age kasi pinagpo-provide para sa'yo. Mahalin mo yung magulang mo dahil hindi lahat may ganyan, boss. So habang lumalaki ka, walang magulang, kailangan magtrabaho, kailangan mag-extra-extra. How is it going in your college days? Hindi ako nakapag-college, boss. Kasi nga, sabi ko sa'yo, kung nagbahari, wala akong inisip kundi kumita agad. High school graduate ka na. Actually, boss, kahit high school, hindi ako gumraduate. Ang yaman mo ngayon, tapos undergraduate ka ng high school? How is it possible? Lakas loob na nag-apply ako ng mga trabaho. At the same time, boss, may asawa na ako. Nag-apply ako sa isang agency. Nangangailangan sila ng salesman sa Carriedo. Swerte ko, boss, kasi yung isa sa nag-interview siguro parehas ang buhay namin. Parang nakarelate siya sa buhay ko. So, madaling sabi, boss, natanggap ako sa Carriedo, yung Isitan. Nagtrabaho ko ron as salesman. Ano ang educational attainment na inabot mo? High school, boss. Third year. So how is it possible na isang third year high school aasenso? Ang magdadrive sa'yo, boss, yung kagustuhan mong mabago buhay eh. May natapos ka man o wala. Ano pa ba choice ko, boss? Wala nang iba kundi gawin ang lahat para mabago ang buhay ko. Dumating ba sa point na napunta ka rin sa mga trabahong illegal? Ay, boss, yan ang hindi ko pinasok. Kasi katwiran ng mga maraming mga
hindi nakapag-aral, hindi nakapagtapos, yung kapit sa patalim. Choice din yun, boss. Sabi ko nga, swerte ko kasi pinalaki ako ng lola ko na talagang wala kang magulang pero huwag kang papasok sa mga bagay na nakikita mo na sa paligid mo kung ano ending. Kasi yung surroundings ko that time, boss, andun na lahat eh. Yes. Hindi rin maganda ang environment although kamag-anakan ko naman din lahat yung nakapaligid sa amin. Sugal, bisyo, alak. Ba't ko pagagayahin? Hindi ka ba napariwara? Boss, hindi. Kasi yan yung ine-expect ng marami sa akin. Yes. Kaya nagulat sila lahat, boss eh. Nakakalungkot lang. Yung iniwan ko doon sa dapitan, hanggang ngayon, boss, ganun pa rin sila. Pero ikaw umangat ka sa buhay. Pwede natin sabihin, boss, maswerte tayo. Ano ang hugot mo sa buhay? Ang hirap pag yung manghirap, boss. Umaabot kami, boss. Yung lola ko, wala kaming pambiling pagkain. Walang tirang ulam yung mga tsuhin-tsahin ko. Mantika toyo, boss. Talo na. Thankful ako kasi dinanas ko yun para ma-appreciate ko kung ano yung bagay na mas masarap. Kanina mo pa binabanggit yung thankful. Bakit? Yung binigyan akong pagkakataon makapag-ugas ng jeep, swerte na yun, boss. Swerte na yun. Oo, boss. Kasi naman wala kang kabuhayan. Kaya talagang ginagalingan ko. Siguro kaya ka umasenso, it is how you perceive life. Okay, ganito na yung sitwasyon ko, wala na ako magagawa. Sa lahat ng gagawin ko sa buhay, gagalingan ko. Yun, boss. Imposibleng hindi tayo magkakaresulta. Yung swerte, boss, pag hindi mo pinakapan ng sipag, mauuwi yan sa malas. So punta tayo dun sa may asawa ka na. Kamusta ang buhay mo nung mag-asawa ka na? Gusto ko nang mabago yung buhay ko talaga kasi dumaan ako sa pag-estudyante, alam mo na mga bulakbol, kalokohan. So nakilala ko yung asawa ko ngayon sa school. Natakot ako na magbabago na ang buhay ko. Gusto ko kasama siya. So tinanan ko siya, boss. Ilang taon ka? Mag-18. Nakikita rin lang ako nun sa tiyahin ko. Kapal din ang mukha ko. Nagdala pa ako ng sabit doon. Naranasan ko. Siyempre, marami sasabihin sa'yo. Yung lola ko nga sabi, pambira ka naman. Sabit ka pa. Sabit lang nga tayo dito. Yun naman, boss. Nagtrabaho naman na ako doon. Nakakapag-abot pa unti-unti. Pero ganun pa man, talagang di maiwasan. Siyempre, may pamilya rin yung tiyahin namin. Umalis kami doon. Hanggang sa yung binan ko, bunso kasi yung anak nila, pinatuloy na lang kami sa kanila. Tinanggap ka naman na maluwag. Oh, yun naman, boss. Kailan kayo nagkaanak? 2001. 1998 kami, boss, kinasal. So nung tinanan mo, pinakasalan mo. After ilang buwan, biniyayaan kami 2001. Maganda na yung takbo ng trabaho ko kahit pa paano. Ano trabaho mo nun? From salesman, boss, na-promote ako as supervisor. Ang hinawakan ko naman, mga SM Norte EDSA, Mega Mall, Makati, Cubao, Fairview, Las Piñas, Bacoor, Moa, Marilao, Baguio, Pampanga, lahat yan, boss, iniikot ko. Magkano na sinasahod mo nun? 22, boss. Maganda na. Pero kulang, boss. Dalawa na yan ako. Nagde-drive pa ako ng taxi sa gabi. Ang ginagawa ko, boss, supervisor ako sa umaga. Pagdating ng gabi, yung kapitbahay ko, may taxi na hindi na ilalabas. So, nilalabas ko yun. Weekend at saka yung gabi. For how many years mong ginagawa Tagal, yun? boss. 5 years din siguro. As an employee, ilang taon total? 13, boss. And then, kailan ka nag-umpisa magnegosyo? Nakakatawa kasi, sa pagtataxi ko, napasahero ko yung isang networker. Na-invite ako sa networking. Kinontak ko nung one time, nasa SM Mega Mall ako. Minute niya naman ako. So, sa madaling sabi, boss, na-presentan ako ng networking. Mag-invite ka lang daw ng dalawa, yayaman ka lang. Boss, ilan ang tao sa SM? Empleyado ko, supervisor ko. Boss ko, boss, yung nagtiwala sa akin, sama sa akin, boss. Kaya lang, 3 months, nagsara yung kumpanya. Kaya iyang-iya ako, boss, nung nagsara. Sabi, pambira. Balik ako ngayon sa dati kong ginagawa, boss. Doon naman sa 3 months na pag sa sideline kong networking, may mga namit akong masabi natin mga tamang tao din naman. Kaya lang yung nakilala ko ng right person, nagtayo ng networking. Kinukulit ako. So sa madaling sabi, boss, bumalik ako sa networking. Nakita ko na rin yung opportunity. Siyempre, tinignan ko na rin maigi. Natuto ka na. Sabi ko, baka ito na yung break ko. True enough, boss, yun. Naging top earner ako doon. Kumita ka ng million. Kumita ako doon, boss. Tinayo ko ng franchising company. Yung wife ko, in-empower ko magnegosyo. Kasi hilig niya magluto. True enough, natayo namin yung Yanmark Food Cart. Pero networking ang nagbigay sa'yo ng break sa Oo, buhay. boss. Pinakamalaki ko rin, boss, isang buwan, 500,000. Ilan ang tao mo nun? Ang active ko that time, boss, 1,000. Mga ilan? Yung sales rally ko, boss, nagdadalawang 1,000, 3,000 ako. Ganong karami naging tao mo. Oo, boss. Buti pinaniwalaan kanila. Hindi ka naman nakagraduate ng high school. Wala ka namang credential. Una ko in-invite, boss, empleyado ko eh. So yung mga empleyado mo, napayaman mo rin. Meron, boss, 10 sila, milyonaryo. Eh, ano nangyari doon sa pinagtatrabahuhan ninyo? Ayun, boss, nagalit sa akin yung boss ko. Pero nag-member uli siya sa akin doon sa pangalawa ko pa dyan. Oo. Ang ginagawa ko, boss, ma'am, may invite ako. Oo. Punta ko Mega Mall. Ma'am, yung invite ko doon, lalagay ko sa'yo. Ako talaga yung nag-workout, boss. Imagine mo, empleyado ako sa umaga. Alam mo naman ang networking hanggang madaling araw. Pagdating ng umaga, masandal, tulog ako, boss. Kasi paglabas mo ng employment, talagang hataw ka. 2 years kong ginawa yun. 2011, nag-resign na ako.
Nag-full time na ako, boss, sa networking. Sa pag-networking, ano na ipundar mo? Yung nanay ko noon, meron siyang rights na lupa. Siguro, nahiya na rin sa akin, may utang. Kumbaga, nagbabayad, boss. Pinatayuan ko ng second floor. Yun. Finally, nakapagtayo ka ng bahay. Boss. Ilang square meter? 60 lang, boss. Up and down. Kasi syempre, lumalaki na yung mga anak ko. Gusto kong makatikim ng akin. Kasi ever since, boss, wala akong akin. Nakikitira. Kaya nung makapagpatayo ako ng bahay, napakaswerte ko na kasi meron na ako. Doon nagsimula, boss. Nagkaroon ako ng sasakyan. Ano sasakyan? Una kong sasakyan, boss, Nissan Terrano. Second car ko, boss, American car na. Ford Expedition. Third car ko, BMW na, boss. Lahat yan galing sa networking. Kaya napaka-thankful ko sa networking. Lahat ng bagay na meron ako, boss, yan nagsimula. Ina-advise mo ba sa mga nag-aasam at gusto magnegosyo na pumasok sa networking? The way I see it, boss, ito yung pinakamabilis at pinakamalaki na kitaan. Paano makahanap ng legitimate na networking company? Number one, boss, kailangan hanapin mo yung right company. Paano mo masasabi na right, Right company, dapat may right product, may right compensation plan. Yung mga may-ari, kilala mo yung background nila. Number two, right person ang dapat mong sasamahan. Kasi pag nagkamali yun, mali ka din. Number three, boss, right timing. Kahit right person, right company, and wrong timing ka na, boss, medyo duduguin ka. Yan tatlong kombinasyon yan, boss, at dapat hanapin nila. Pagdating sa legalities, ano ang mga kailangan nilang i-check para makita kung legitimate ang networking company? Business permits, of course. At yung mga registration ng mga produkto. Kasi kung ang isang negosyante, talagang long-term ang approach niyan, sigurado, lahat yan meron. Mawala ang isa dyan, boss, tumakbo ka na. Marami naglipa na networking, may pangakong kikita ang pera kahit walang gagawin. Walang ganun, boss. Lahat ng kita, pinaghihirapan. Kasi for the very beginning, alam ko, ang bawat piso, boss, pinaghihirapan yan. How much more? Million yan. For how many years kang tumagal dun sa networking? 6 years, 2009 up to 2015. Ano na mga naipundar mo dun after 6 years working in that company? Yung bahay, may kotse na ako. Ang malaking bagay dun, yung naiput up ko yung franchising company. Which is yung Yan, Yanmark. Mark Woodgard, pangalan yan ng anak ko, boss. Yan, tsaka Mark. Ginawa mong tulay ang networking para sa sarili mong negosyo. Correct, boss. Pwede mo siyang gamitin para doon sa totoo mong pangarap. Pinakamaganda ro training ground kung gusto mo mag-start ng negosyo, which is na-experience ko rin naman sa dami ng in-interview, is mag-networking. Sa palagay mo bakit? Boss, lahat ng hirap nasa networking. Lahat ng rejections, hardship, pagod, puyat, gutom, kasakit ka, dadanasin mo yan. Pag na-overcome mo yan, ano pa hindi mo kaya i-overcome, boss? Pero pagkatapos ng lahat ng yun, ano yung pinakamalaking benepisyo sa pagkatao kapag nalampasan mo? Para ka lang unbeatable nun, boss. Yung pagko-closing sa franchising, para ka lang din nagko-close sa networking. Nagagamit natin. Eto na, nagtayo ka na ng sarili mong food cart. Ano nangyari? Nung may unang nagtiwala, boss, doon na nagsimula ang lahat. Nanganak, isa, naging tatlo, naging pito, naging 8. Umabot ako, boss, ng 250 branches na urbanity. Ikaw ang may-ari ng Urbanity. Talagang ako yung nagsiset up, ako nag-o-ocular. Magkano kinita mo? Malaki, boss. Imagine mo na yung 250 na franchises. Doon na ako nakabili ng bagong bahay, boss. Yan na sa may Philippines. Tapos nanganak na yung urbanity namin. Nagkaroon na kami ng Samgyup on the go kasi nag-pandemic, boss. Kasi kami, mahilig kami sa Samgyup. Bawal kumain sa labas, di ba, boss? Naisip ng asawa ko, ba't di tayo gumawa ng Samgyup a la carte? At least online ordering lang. Kinonceptualize namin yun, boss. Ngayon, meron kami 157 branches na Operational. operational. Yun yung naman sumalo sa amin sa urbanity. Kami nagsusupply, kami nagpapafranchise. Magkano ang kinita mo sa franchise? Kwenteng kung anong property meron kami. Safe to say, at least less than 100, boss. Paano magkaroon ng 100 million ang isang third year high school? Pag ang tao, walang choice, boss. Walang tatanggihan din. Walang palalagpagsing pagkakataon. Kasi ang pagkakataon sa katulad namin, pag pinakawalan mo, hindi mo alam kung may babalik. Kung gusto mo maging matagumpay sa buhay, simpleng-simple lang ang formula. Sa lahat ng gagawin mo, galingan mo. At huwag mong kalilimutan maging mabuting tao, boss. Kasi yung iba, ang ini-aim maging the best. Pero yung pag-i-aim ng pagiging the best, minsan, boss, nakakalimutan ng maging mabuti. Paano nakatulong ang pagiging mabuting tao sa tagumpay? Ako naniniwala, ang isang tao may mabuting layunin, hindi magkakamali, boss. Ano ngayon ang pangalan ng network natin? Ito yung Be My Beauty Marketing Incorporated, boss. Ito naman ang kwento niyan. Way back 2020, boss, nagkaroon ako ng lumbar problem. Ito yung sciatica nerve, disc bulge. Ang tendency nito, boss, severe back pain. Siguro nga, for all the hard work ko noon, Sinisingil ka na. sinisigil ako, boss, sa likod. Grabe, boss. Hindi ako makatayo ng matagal, hindi ako makalakad ng malayo. Tayo, upo, higa.
higa, lakad, boss, puro aray ako. Imagine mo yung nerve mo, boss, sa likod, pinipisil. So, ang tendency niya, boss, severe back pain, gumagapang hanggang left leg. Nagpa-MRI ako, boss, na-discover sa akin, yung spine ko, meron disc bulge. Pinipinch niya yung nerve, so nadi-dehydrate ito, boss. Bababa. Ang tendency, severe back pain. So, sabi ko, bakit ako may ganito? Akala ko, boss, ito yung sakit lang na bukas, makalawa, wala na. Boss, halos 2 years akong nagsakripisyo, nagdusa rito, boss. Ang gusto ng doktor ko noon, operahan, bubuksan daw ang spine. Boss, hindi ako pumayag. Kasi may mga kasabay ako sa clinic, nakakalakad pa nung una, nung na-operahan, naka-wheelchair na eh. Yung iba, umigsi pa yung binti, natakot ako. So sabi ko, baka may alternative. In-offer sa akin, physical therapy. Wala rin akong choice, talagang ginrab ko yun, boss. Physical therapy, chiro, acupuncture, lahat ng alternative. Sabihin mo sa akin, gagawin ko. Boss, wala na akong pakialam sa pera, kahit magkano yan. Ang importante, gumaling ako. Kasi hindi ko na ma-enjoy yung buhay ko, boss. Ang lungkot. Imagine mo, lahat ng activities, even yung kaligayahan ng lalaki, apektado tayo doon. Sabi ko, sinong taong magbibigay sa akin ng kaginawahan, bibigay ko yung franchising ko sa kanya, boss. Umabot ako doon. Kahit yung buong kumpanya mo. Oo, boss. Basta pagalingin mo ako. Boss, ang pera, kaya kong kitain yan. Sa physical therapy ko, halos gumastos akong milyon. Out of desperate, boss, umabot pa ako sa albularyo. Hopeless na ako, boss eh. Kindatan mo nga lang ako nun, sabihin mo lang gagaling ako, bibigay ko lahat, meron ako sa'yo. Ano nangyari? Boss, wala. Lahat temporarily. Until such time na nakita ko yung deer placenta. Ni-research ko rin, pwedeng makatulong sa akin. So may nagbebenta rito, foreign company that time. 20,000 per bottle. So bibili ako. Ano ba naman yung 20,000? Mas nga ako ng almost million, di ba? Kaya lang nung bebentahan na ako, ayaw ko bentahan ng isang bote, kailangan daw 7. Sa katulad kong desperado, wala akong pakialam sa presyo, boss. Basta makakatulong at gagaling ako. Ganon din yung mentalidad ng katulad kong may mga sakit. Kasi sa clinic pa lang, every time na nagpapacheck up ako, boss, kitang-kita mo sa itsura nila kung gaano kahirap yung pinagdaraanan namin. Kaya sabi ko, 7 bote, ba't naman kailangan ko? Feeling ko, boss, hold up na yung Pilipino. Maganda yung produkto, kaya lang para ka nang hold up. Nung nalaman ko galing Singapore, lumipad akong Singapore, boss. Nagpa-formulate akong sarili. Ako na lang maghahatid dito sa Pilipinas. Ako mag-aabot kay Juan de la Cruz per bottle. Kung ayaw niya ng per bottle, ako magbibigay. Boss, ang hirap ng may sakit. Ako naiintindihan ko yung pakiramdam ng mga desperado. Anong naidulot sa'yo nung iniinom mo? October 2021, dumating yung formulation namin. Dumating yung set, 10 bote. Sinubukan ko yung 5 bote. Yung 5 bote pinadala ko sa FDA. Boss, yung 5 bote, syempre, bago mo ibenta yan, dapat ikaw muna. At may sakit ako, boss. Talagang gigil na gigil akong gumaling. October, November, December, boss. 4 na bote na ubus ko. Yung December 2021, boss, yan uli yung pinakamasayang pagkakataon sa buhay ko. Bakit? Nawala yung pain ko, boss. Nawala ang therapy ko. Nawala ang medication ko. Malaya na ako sa sakit, boss. Wala na yung pain, wala na yung medication, wala na yung therapy. Kaya doon ako lalong nagigil. Ito yung pwede kong sabihin na talagang napakagandang produkto, napaka-legit, na pwede kong i-alok kahit kanino na hindi ako mahihiya. At the same time, pasasalamatan ako dahil katulad ko, natulungan siya ng produkto na. Ano yung produkto na to? Ito yung Be My Beauty Deer Placenta. Ito na yung tinatawag nilang oral stem cell sa market. Nilaunch ko yan para sa sarili ko. Kahit hindi na nga bumenta yan, boss, magaling na ako eh. Kaya kong kumita na ng pera uli, boss eh. Tuwing kailan iniinom yan? Tulad kong may sakit, meron kami tinatawag na 6 months therapy. So sa unang buwan, 2 sa umaga, 2 sa gabi. Walang laman ng tiyan. Pwedeng may laman, boss, pwedeng wala. Kasi ang supplement, anytime naman yan eh. Wala ka ng sakit niya. Wala na, nagpa-MRI uli ako. Way back 2022 January. Yung disc bulge ko, boss, na lumabas na gano'n, nawala. So wala nang pumipinch sa sciatica nerve ko. So yun yung nadulot niya because of some ingredients na meron to. At the same time, yung deer placenta, mayaman sa growth factor. Ang ina-address niya talaga yung stem cells natin sa loob ng katawan natin. Boss, masasabi natin na talagang marami na akong natulungan sa produkto na yan. At very thankful din ako kasi unang-una, ako mismo ang produkto niya. Product movement talaga ang habol mo. Tina-target namin ng mga taong may karamdaman. Sa estado mo ngayon, should I say na mayaman ka? Hindi ko nilalagay sa isip ko yung ganyan bagay. Kasi sabi ko nga sa'yo, boss, lumaki naman akong wala eh. Ang importante, yung mga anak ko, masaya, nabibigay ko yung pangangailangan nila. Ngayon, yung magulang ko, at least kahit paano, natutulungan ko. Ngayon, gagraduate yung nursing ko. At least, yung 3rd year high school, may napag-graduate na, boss. Yung bunso ko, 3rd year college naman na. Okay na ako dun, boss. Natikman ko naman na lahat sa buhay. Security na lang nung mga anak ko. Isa pa rin sa pinakamagandang security na maibibigay mo sa mga anak mo ay yung magkaroon sila ng diploma or makatapos sila ng pag-aaral. Buhay pa ba si Lola? Yun yung malungkot, boss. Nung magsimula akong magtrabaho, wala na siya. Kaya lahat ng bagay na meron ako talagang hindi na nakita. As if nandito siya, buhay siya, nakita niyang lahat. Ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Nanay ba, very thankful ako kasi talagang sa dami ng lola sa kanya ako napunta. Lahat ng paghihirap niya sa amin noon, hindi man niya nakita o na-witness ngayon kung ano man yung meron ako. Kahit gusto kong suklian yung lahat ng
pagsisikap niya sa amin. Gusto ko maparamdam naman sa kanya yung sarap na meron ako. Kaya lang, wala na siya. Kung nasan man siya ngayon, eto na po si Jeffrey, yung dating makulit, yung akala nung iba wala nang kinabukasan, nang dahil sa pagmamahal na binigay mo at pagpapalaki sa amin kapatid. Hanggang ngayon, ito, lumalaban sa buhay. Dala-dala yung mga aral na natutunan mula sa iyo. At kung mabubuhay uli ako, wala ko ibang pipiliing lola, kundi ikaw pa rin. This is your opportunity, Boss Jeffrey, to actually promote your business and promote your wonderful product. Maraming salamat po kay Boss RDR sa pagkakataon. At sana po masubukan nyo yung napakaganda naming produkto na Be My Beauty Dream Placenta Plus. Hindi lang po ito pampaganda, kundi napakalaking tulong nito sa kalusugan ng bawat Pilipino. Sa hirap po ng buhay ngayon, sa sitwasyon na meron tayo na naglipa na ang kung ano-anong sakit, kailangan i-innovate po natin yung pagprotekta sa ating kalusugan. Pwede po nating isabay ang napakaganda naming produkto sa kung anumang maintenance na iniinom ninyo. At syempre, mas maganda pa rin po kung i-consulta natin ito sa dalubhasa. At ito po ay advisable para po sa 25 years old pataas. Visit nyo lang po ang aming official Facebook page. Ito po yung BMB Marketing Incorporated, or you can contact us at 0949-889-1841 or 0977-806-4213. Pwede rin po yan sa Viber, WhatsApp at Telegram. Maraming salamat sa iyo, Boss Jeffrey Nicdao. Napaka-powerful ng istorya ng buhay mo. Muli, maraming salamat mga boss, and God bless sa inyo lahat. RDR Talks, Linggo, alas 5:15 ng hapon sa PTV.